Samantala, medyo nakaramdam ng kakaiba si Shizuko sa presensya ni Yozan. Habang pauwi siya ng gabing iyon, kakaibang sinabi sa kanya ni Yozan na bantayan si Haro, at nang sa tingin niya ay kakaiba ito, biglang hinayla siya ni Haro sa isang sulok. Tinanong niya ito kung bakit ito tumakbo ng ganoon, at sinabi ni Haro na kinasusuklaman niya ang kanyang kapatid. Sinubukan niyang tanungin kung bakit, ngunit mariin siyang sinabihan nito na tumigil sa pag-iyak, kaya tumayo siya. Nalungkot si Haru sa pag-iisip na iniwan siya nito, ngunit agad niyang napagtanto na nandoon pa rin ito. Pagkatapos ay sinabihan niya itong pumunta sa kanyang bahay para maampas nito ang mga pakwan. Habang binabasag ito, nagtaka siya kung bakit ito nagpakita ng nakakatakot na mukha kanina at napagtanto na hindi niya ito kilala tulad ng iniisip niya. Humingi siya ng paumanhin sa pag-arte nitong parang talunan kanina, at tinanong kung ano ang maaari niyang gawin para sa kanya bilang kapalit dahil palagi siyang nasa likod nito. Sinabi niya rito na gusto niya ng date. Kasunod noon, ikinuwento ni Haru kay Mi ang tungkol sa date nila ni Shizuko, at natuwa siya na magkasama na sila ngayon. Pero ang edukadong talunan ay nagsimulang mag-isip tungkol sa pagsesyon sa date night, na ikinagulat ni Mi, na agad siyang binalaan na itapon ang mga iniisip na iyon. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula ang ikalawang semestre, at natuwa si Haru na makita ang kanyang manok. Doon din, dumaan si Shizuko kasama ang ibang mga estudyante, at sinabi ni Haru sa kanya na napagtanto niyang makikita niya itong muli araw-araw, hindi tulad noong summer break. Agad na namula si Shizuko, at nagulat ang ibang mga estudyante sa kung gaano kagaling ang riz nito. Mamaya sa klase, mukhang may sakit si Asako, at nang tanungin siya ng kanyang mga kaibigan kung ano ang problema, sinabi niya sa kanila na may lagnat siya ngunit pinilit niyang pumasok sa paaralan. Agad nila siyang sinabihan na huwag din silang mahawan, at nahihiya niyang ginamit ang kanyang mask. Pagkatapos ay napansin ni Haru si Shizuko na nag-aaral ng trigonometria, na ikinagulat ni Seise dahil ito ang matematika sa susunod na taon. Naging mausisa si Shizuko at tinanong si Haru kung kailan siya nag-aaral, ngunit sinabi nitong hindi niya kailanman, kaya tinawag niya itong sinungaling dahil walang paraan para makapasa siya sa kanyang mga pagsusulit kung hindi. Isiniwalat ni Haru na hindi siya nag-aaral sa kanyang dating paaralan, kaya ginamit niya ang lahat ng libreng oras para pag-aralan ang lahat. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan at tinanong siya kung saan niya gustong pumunta para sa date. Hindi mapigilan ni Shizuko ang pag-iisip kung gaano kamisteryoso si Haru, at naisip niya kung gaano karami ang handa nitong ibunyag tungkol sa kanyang sarili at kung saan niya itinatakda ang hangganan. Pagkatapos ng klase ng araw na iyon, sinabi ni Shizuko kay Haru na pupunta siya sa library. At habang iniisip niya kung ito na nga ba talaga ang date, bigla silang nakarinig ng ilang mga babae na gumagawa ng eksena. Nang mapagtanto nilang dahil ito kay Yozan, agad na nawala si Haru, na ikinagulat ni Shizuko habang papalapit sa kanya si Yozan. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang kapatid ay naglaho lamang at sinubukang humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ni Yozan na pumunta siya para makita siya. Nagalit si Haru dahil nagtatago siya, sana'y isinama niya si Shizuko. Paglabas niya sa palumpong na pinagtataguan niya, tinakat niya ang babaeng pinagbigyan niya ng kamay noong isang araw. Nagulat siya at naisipan niyang humingi ng pabor dito. Kasunod nito, sinimulan ng babae na bantayan ang lugar para ipaalam sa kanya kung naroon si Yozan. Habang ginagawa ito, napansin niyang isa itong class representative at natuwa siya dahil sa tingin niya ay iyon ang pinakamagandang bagay na dapat gawin sa paaralan. Gayunpaman, dahil hinahangaan siya ng lahat, sinabi niyang hindi iyon ang kaso para sa kanya dahil pinipili lang siya ng kanyang mga kaklase dahil nakasalamin siya. Naging mausisa siya kung ano ang magiging itsura niya kapag nakasalamin at sinabihan siya nitong magiging gwapo ang itsura niya. Napangiti siya dahil sinabi niya rito na mabait siyang tao, na agad na nagpatuyo ng lalamunan niya sa kahihiyan.